talaga, no? Ang impeachment complaint dito kay Bongbong Marcos at ni VP Sara, sobrang layo. Yung kay VP Sara, wala silang mga mabibigat na mga ebidensya. Dito kay Bongbong Marcos, ang daming ebidensya. Yung sa 18 ex-Marines, yung kay Zaldico na mga pictures, ang dami. Si Orly Guteza, pero anong ginawa nila? Binasura nila. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at heto, panibagong vlog, panibagong updates na naman ang ating tatalakayin ngayon, no? Patungkol po dito kay Vice President Inday Sara Duterte. I-update ko kayo, no? Ano na ba ang nangyari dito sa impeachment complaint laban dito kay VP Sara? Nag-response na po itong si VP Sara. Okay, Vice President Sara Duterte humiling na ibasura ang impeachment complaint laban sa kanya. So, inaasahan natin, no, akala natin na hindi magre-respond si VP Sara, pero nag-respond pa rin, nag-reply siya, ang kanyang legal team, na humiling na ibasura nga itong impeachment complaint. Pero alam ko naman na malaki ang chance, no, na ang hiling po ni VP Sara ay hindi po ito granted ng alam nyo na, kalaban ni VP Sara yung halos lahat dyan ng mga congressman, lulong na siguro sa mga maleta, di ba? So, hindi ko na ina-expect yan, no, na itong hiling ni VP Sara ay talagang mangyari. Okay? So, pero at least, VP Sara, sinubukan niya na humiling siyang ibasura itong impeachment complaint. Pero sa sarili nating analysis, ay malabo, no? Malabo. Pero sige lang, tuloy-tuloy lang kasi karapatan niya ni VP Sara na kahit hindi po mag-granted ang kanyang hiling na ibasura, ay at least ginawa ni VP Sara, di ba? Oh, ito. Bago ko ito i-play itong video na ito, paki-like muna at saka paki-share itong video natin, ha, para kakalat ito sa taong bayan. And at the same time, sa mga first time lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na kayo. Okay? Ito. Panoorin natin itong balita na ito. Sakto sa deadline niya ngayong araw, sumagot na ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa inihaing impeachment complaint laban sa kanya sa Kamara at hiniling nilang ibasura ito. Ikinumpara pa nila ang trato ng Kamara sa kanya at kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa 15 pahinang sagot o answer ad cautelum ni Vice President Sara Duterte, hinihiling nitong ibasura ng Kamara ang dalawang reklamong impeachment na inihain laban sa kanya. Wala raw kasi itong pinagkaiba sa Articles of Impeachment noong 2025 na dineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. So, bakit humiling na ibasura itong impeachment complaint, no? Ayon kay sa kampo ni VP Sara, ay parang kapareho lang. Kung ano yung reklamo noon sa 2025, napansin po ng legal team ni VP Sara na parang pareho lang talaga. So, tama si VP Sara, ibasura nyo lang yan kasi at the end of the day, pagdating dito sa Supreme Court, mababasura pa rin ito eh. Nagsasayang lang sila. Di ba? Anong sabi ko sa inyo? No? Itong talagang impeachment complaint na ito, propaganda. Ako in my own opinion, alam ko na itong ginagawa ng House of Representatives, alam nila na malabo itong uusad itong impeachment complaint. Siguro, dyan sa House of Representatives, makakapasa yan kasi alam nyo naman, lulong sa maleta yung iba dyan. So, pipirma talaga sila, no? Pero hindi pa tayo sure niyan, no? Kasi may balita ako dyan, yung NUP, sa sobrang daming members ng NUP, party list yan ng mga congressman dyan sa HOR, ay plano na ngang babaliktad. Plano nang... mamaya ipapakita ko rin yung balita na yan, na planong umalis ang sa mayorya, yung NUP na yan. So, anong ibig kong sabihin? Kahit magtagumpay sila, no? Kahit alam nila magtagumpay man o hindi magtagumpay, talagang itutuloy nila yung impeachment complaint. Kasi, nababalita eh. Anong ibig kong sabihin? It will spread to the media na si VP Sara kinasuhan ng impeachment complaint. Yan, talagang ma-expose raw di umano ang mga kabalastugan ni VP Sara. Bahala na sila. Wala silang pakialam kung ito po ay magtatagumpay. Basta importante sa nila, mabalita na nagreklamo sila. Why? Kasi sa tingin nila, mag-aapekto ito sa 2028 election.
Kasi yan na naman ang banat nila, yan na naman ang ibabato nila kay BP Sara, itong impeachment complaint, bla 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 bla. No, na alam niyo naman pagdating sa Supreme Court niyan, i-detalye talaga yan, no? So, siguro akala ng mga bangag dyan sa mga House of Representatives ay hindi alam ng taong bayan. Especially itong mga hindi hilig sa politika. Maririnig lang nila, si PB Sara impeachment, hindi tayo buboto niyan. Pero most, but not all, majority of the Filipino people gising na. What do I mean by gising na? Alam na nila ng taong bayan na itong grupo ng mga kalaban ni BP Sara, inggit, at lahat yan paninira. Alam na ng taong bayan yan. Okay? So, hindi na yan uubra sa taong bayan. Pero sila, ang mga kakapal ng mukha nila, tuloy pa rin sila sa laban nila. Wala na eh. Ito na lang yung tanging option nila. Wala, ang mga kalaban ni BP Sara, wala na silang ibang option. Ito na lang impeachment. Kasi alam nila na dihado na sila sa 2028. Magbago na ang ihip ng hangin. Pati nga yan sa House of Representatives, mga iba dyan plastic na. Naghahanda na rin. So wala na silang ibang option kundi itong impeachment. Kahit alam nilang tagilid sila, wala, itutuloy pa rin nila yan. Okay? Nilabag din daw ang karapatan sa due process ng bise. Giit pa nila, meron din umanong double standard sa pagtingin ng impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos kung ikukumpara sa paano inaksyonan ang mga reklamo laban sa bise. Tama naman eh. Tama. Kung ikukumpara mo talaga, no, ang impeachment complaint dito kay Bongbong Marcos at ni BP Sara, sobrang layo. Yung kay BP Sara, wala silang mga mabibigat na mga ebidensya. Dito kay Bongbong Marcos, ang daming ebidensya. Yung sa 18 ex-Marines, yung kay Zaldico na mga pictures, ang dami. Si Orly Guteza, pero anong ginawa nila? Binasura nila. Pero yung kay BP Sara na sobrang malabo, yung mga ebidensya, ayon kay Luistro at ang mga grupo niya na mga sumang-ayon, substantial evidence. Unfair. Kaya tama itong response dito ni BP Sara. The impeachment proceedings violate right to due process. The impeachment process is primarily a legal and constitutional procedure but with political characteristics. Di ba? Hindi na ninyo sinunod ang tamang proseso sa impeachment. May halong politika and it's obvious. Kung may halong politika yan, hindi na talaga papasayan kasi yan ang pinakaunang ruling ng Supreme Court na walang bahid na politika ang impeachment. It may be generis, but it is not a purely political proceeding. This means that the Bill of Rights, especially the due process clause and the right to speedy disposition of cases, applies to the entire impeachment process. We raised due process issues because of what we feel sa aming pananaw ay hindi naging uniform yung standards ng pagdetermine ng sufficiency, inform. Yan ang ayon kay Attorney Michael Puwa. Okay? Hindi po tama at hindi po balanse. Ang treatment nila doon kay BBM na impeachment at dito sa kay BP Sara na impeachment, hindi po equal ang treatment nila. And substance doon sa naging impeachment complaints laban sa ating Pangulo at impeachment complaints laban sa ating kalawang Pangulo. Wala rin daw paglalatag ng ultimate facts sa mga reklamo kaya wala silang masasagot dito. Ang sa atin, sinasabi natin na hindi po naglalaman ng ultimate facts yung mga complaints na naihain laban sa Vice Presidente. Kaya po sa totoo lang, wala tayong maisasagot sa kanila. Imagine that one. Di ba? Paano sasagutin ngayon sa kampo ni BP Sara na wala naman silang ultimate facts? Di ba? Anong ibig kong sabihin? Example pinagbibintangan mo yung tao na nagnakaw. Example lang tapos, sasabihin man yan ng korte, kailan nagnakaw? Sino ang nagnakaw? Kailan? Saan ninakaw? Anong oras ninakaw? Kasi detalyado yan lahat Ano ang ginamit sa pagnanakaw? Paano? Sino ang nag-deliver ng pera? Sino Pangalan yan. Hinihingi yung pangalan. Babae o lalaki? Anong suot ng damit ng nagnakaw sila? Meron mga ganon. Meaning, hinihingan po kayo ng facts. Yung mga magagaling na mga abogado, ganyan po magtanong. Di ba? Pero wala silang facts. So, paano nila masasagot yan ng kampo ni BP Sara? Di ba? Kasi ang sabi nila, confidential funds, ninakaw ni BP Sara.
O ngayon, paano yan sasagutin ni VP Sara? E di sasagutin ni VP Sara, hindi yan totoo. Kasi kung meron kayong facts na sasabihin, ninakaw ni VP Sara yung 125 million. Kasama niya si Pedro. Si Pedro ang nagbitbit ng bag ng alas 11 ng gabi. Oh, sumakay sila ng pedicab, sumakay sila ng motorsiklo. Ganun ba? Merong facts. E paano ngayon sasagot si VP Sara? Hindi totoo. Ang sinakyan namin ay putput. Putput yung sinakyan namin. O di kaya ang sinakyan namin ay habal-habal. O kaya sinakyan namin ay jeep. O ganun. Mali kayo. O kasi magano yan magdidebate yan sa facts eh. Jeep yung sinakyan namin at hindi si Pedro ang kasama ko. Ang kasama ko ay si Pedra. At yung laman ng bag ay hindi po pera. Ang laman po ng bag ay ano ba? Ano ang laman? Ganun yung magtanong. Naintindihan nyo ako? Yan ang ibig sabihin ng kampo ni VP Sara. Paano nila masasagot itong mga reklamo nila na walang facts na ilatag? Meaning to say, walang ebidensya. Kasi ganyan ang laro eh. Sasabihin yan sa impeachment trial. Sasabihin yan. Itong ninakaw ni VP Sara na 125 million, ginasta nila for 11 days. Yan ang lagi nilang pinaulit-ulit. Ngayon, tatanungin yan, ano ang mga iginasta? Para saan? Mga pangalan ng nabigyan na pera. Ano yung, kung nagnakaw si VP Sara, ano yung binili ni VP Sara? Meron ba kayong, meron ba kayong magpapatunay na itong mga pera na ito na ninakaw ni VP Sara ay binili niya ng mga ari-arian? Binili niya ng cellphone? Ano ang ginasta ni VP Sara na makapagsabi na nagnakaw si VP Sara? Kung meron kayong facts, na si VP Sara bumili ng Mercedes-Benz, si VP Sara bumili ng Louis Vuitton na bag, mga mamahaling relo na mga Rolex, kagaya nilang yung mga congressman dyan. May facts. May resibo. Wala kayong maibigay, paano yan ngayon? Di syempre, walang maisagot si VP Sara. Di ba? Wala pang sinasabi ang abogado ni VP Sara na si Attorney Michael Powa kung dadalihin nila ang issue sa Korte Suprema. Hindi pa rin naglalabas ng pahayag ang House Justice Committee. Pero ang isang yan ang hirap nila itong mga taong ito. Si Ridon, sabi ni Ridon, tumaas yung tumaas yung net worth ni VP Sara. From 8 million raw, umabot na ng mga 80 million o ganun ba yun? I'm not so accurate with the basta tumaas raw ng million. From, 2008 to 2026, ganun, blah, blah, blah. Sabi ni VP Sara, maibigay nga ng, facts rin. Facts rin ang hinihingi ni VP Sara eh. Bakit? Sa tingin ninyo, saan galing yung pera? Bakit tumaas yung network ko? May facts ba kayo na ito ay ninakaw ko? May facts kayo? Kasi sasagutin ko kayo. Kasi kung wala, yan? Inggit lang yan. Nito na si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, sinabing bigong sagutin ng tawiran ni VP Sara ang mga akusasyong inihain laban sa kanya. Isa itong rin ito, no? Gunggong rin ito eh. Paano nga yan masasagot? Sa halip daw na direktang sagutin ng mga aligasyon, sinubukan pa raw nilang hamunin ang impeachment proceedings batay sa nakalilito nitong interpretasyon sa due process at ultimate facts. Ginit din ni Ridon na malinaw sa reklamo at supporting documents na may Ang problema kasi dito, ang kalaban ni VP Sara, hindi mga lawyer. I don't know kung lawyer ba itong si Ridon, kaya walang alam. Ang sa tingin ko, parang si Luistro lang ang lawyer dyan eh. Pero, lawyer na umamin na tinago niya ang kanyang asawa sa isang kaso. Di ko nga alam bakit hindi siya na-disbar eh, kasi hindi niya na ginalang ang batas. Ay, nako. paglalatag ng ultimate facts kaugnay sa maling paggamit ng confidential funds ng vice. Mali raw ang paggamit ni VP Sara sa confidential funds. Let us say mali. Sige, kasi you claim na mali ang paggamit. Ano ang naging mali? Ano bang ginamit ni VP Sara? Ano ang ginasta ni VP Sara in particular para masagot ni VP Sara? Di ba? So, nagbanggit kayo ng 11 days. So, bibilangin natin yan. Unang araw, ano ang ginamit sa pera? Pangalawang araw, tatlong araw, pang-apat, 5, hanggang umabot ng 11 days. May ebidensya ba kayo na winaldas ni VP Sara within 11 days? Detailed. That's facts ang hinihingi. Kasi kung wala, hearsay. Pulpul kayo, maggunggong kayo eh. Pabanta sa buhay ng presidente, First Lady at dating House Speaker, unexplained wealth at paglabag sa requirements ng Statement of Assets, Liabilities, and Tinitira na naman ang kanyang mga assets, liability, ang kanyang
lifestyle. Sige nga. Oh, yan oh, nakikita natin yung Arios ni earrings ni VP Sara. Magkano yan, VP Sara? Baka yan sa confidential funds yan, VP Sara eh. O lahat na lang ibintang ninyo kay VP Sara. O VP Sara, magkano yung polo mo na sinuot mo? Ay nako. Sa Miyerkules nakatakdang magpulong muli ang House Justice Committee. Naunang sinabi ng committee chairperson nito na si Jervy Luistro na may 3 araw para mag-reply sa sagot ng BICE ang mga complainant at 3 araw para sa rejoinder ni VP Sara. Unang target ng komite na muling mag-convene sa April 8 para talakayin kung sufficient in grounds ang reklamo laban sa BICE. Nagbabalita mula sa frontline. Nagbabalita. Dito sa frontline. Alam nyo, sa totoo lang, no, di ko maintindihan talaga sila, no, kung ano yung ipinaglalaban nila. Sa tingin ko, propaganda lang lahat, di ba? Puro ingay lang ba? Ingay. At hanggang sa wala nang maniniwala sila, kasi pati itong mga taga-NUP, no, party list po ito. Pinakamalaking party list dyan sa House of Representatives that composed of, what do you call that one? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman